Good morning mga boss. Welcome back sa ating channel. So ngayon nga pala, gagawa tayo ng motor. Ang problema kasi nito, wala siyang start, wala siyang push start, wala siyang busina, wala rin siyang signal light. Tapos yung dashboard po niya, minsan daw nagloloko. Kaya yan papakita ko sa inyo. Walang lumalabas na ilaw dun sa dashboard pag nag-signal light tayo. Pati yung signal light niya dito sa may front, wala rin siya. Yan. Left and right mga kaboss amo. Hindi gumagana yung signal light niya. Yan. Tapos, yung busina niya, hindi rin siya gumagana. Yan. Ayaw tumunog. Yan mga kaboss amo. Sa video na ito, papakita ko sa inyo kung paano mag-ayos ng ganitong klaseng mga sira sa motor. Or ano yung mga pwede natin tignan. So yan, unang-una syempre baklasin muna natin yung headlight, baklasin natin yung lahat ng mga fairings na kailangan natin tanggalin. Eto mga kaboss amo, ang gagawin nyo lang, hahanapin nyo lang yung pinaka-common ng ating signal light. Ito yung switch ng signal light natin, sundan nyo lang yung wire. So ito yung sama-samang mga wire mga kaboss amo. Tapos hanapin nyo dito yung may color gray. Yan. Sa mga Honda tsaka sa mga China bikes, kadalasan color gray yung pinaka supply para sa ating signal light. So siya kasi yung nagpapablink sa signal light natin. Titest natin yan mga kaboss amo gamit yung test light natin. Kasi dapat meron siyang power, yung color gray. Pag walang power yung color gray, wala talagang signal light yung motor na to. Kasi walang magsusupply. So, lagyan natin yung clip ng test light natin sa ground. Tapos, tusukin natin tong color gray. Dapat nakabukas yung susi natin Dapat kasi yan, iilaw yan. Tapos, dapat nagbiblink. Pero kung mapapansin nyo sa video mga kaboss amo, ayaw magblink nung ating ilaw. Or ayaw umilaw. Yan ayaw talaga mga kaboss amo. Walang power. Yan, walang power yan. So, dapat yan may power yan kapag tinutusok natin. So, tinanggal ko yung socket ng susian natin mga kaboss amo. Yan. Check din natin dito kasi dapat yung color red dito. Dapat yan, laging may power yan kahit nakapatay yung susi natin. Kasi yung red wire, siya yung main supply ng ating accessories. Papuntang battery yan, rekta na. Pero mapapansin nyo, wala rin siya Ayaw rin yan umilaw. So, ibig sabihin, wala rin power yung ating red wire. So, ngayon, check natin dito mga kaboss amo sa gilid. Bubuksan natin yan. Kasi baka mamaya may mga wire dyan na naputol. So, tara, buksan muna natin yan. Nagtuloy. Sunog. Kaya minsan nawawala yung mga Open lang kasi yung ano niya dito Pag maglilinis kaya ka, pag masyado siya wiwisikan. At eto na nga mga kaboss amo, nakita agad natin yung problema. So kaya pala wala mga supply yung accessories dahil yung kanyang harness dito mga kaboss amo, pinasok ng tubig. Tapos nagkaroon ng mga corrosion, may mga wire din na nalagot. So gagawin natin dito, dudugtong natin lahat yan. Ito kasi yung main tignan mo yung motor ng kapitbahay ng brand. Buksan ko lang yung dito lang bubuksan ko. Kaputol din. Kasi corrosion Oo. Baka mabuhay ko yung push start niyan. Oo. Pati yung busina dun diba? Baka mabuhay na rin yan. Ito naman mga kaboss amo, gagawin natin dito. Tatanggalin ko lahat ng may mga electrical tape. Kasi check natin isa-isa yan. Baka meron pang mga wire dyan na naputol. Isa-isayin natin lahat ng mga may tape dito.
Mas maganda na kasi yung sigurado kasi nabuksan na rin naman natin siya. Mamaya kasi hindi lang yung red wire yung putol. So ito na mga kaboss amo, na check ko na lahat sila. So check ko lang kung merong power yung supply na red wire. So yan, meron namang supply yung red wire natin papunta dito sa may socket ng ignition switch natin. Kasi dapat yan may power yan. Yan, meron naman siya. So dyan natin idudugtong lang natin tong naputol na red wire doon sa may kulay red din sa pinaka main. Tas eto yung orange, naputol din siya para sa signal light naman yung orange. Etong ground okay naman, magkakarugtong naman sila. Ayun mga kaboss amo, ginawa ko na agad siya ng jumper. So nag add ako ng extra wire dito, tapos tinap ko lang sa pinaka main power natin yung red wire natin. Tapos itong orange, nagdugtong din ako dyan ng extra wire, dinugtong ko lang din dun sa orange. Yan, inayos ko lang yung harness nya. So yan mga kaboss amo, okay na lahat ng mga naputol na wire. Tapos tinuyo ko na rin yung harness, hindi na yan basa, kaya goods na yan, pwede na natin siyang i-testing. So yan, meron ng power dito sa may ignition switch natin. Kanina kasi wala siyang power. Dapat kasi laging may power yung kulay red. Siya kasi nag-susupply sa lahat ng accessories natin sa motor. Pero kung etong motor na to battery operated, hindi na to gagana. Hindi kasi siya battery operated, kaya umaandar pa rin. So ayan mga kaboss amo, tinesting natin yung busina tsaka yung signal light, meron na siya. Ayan, ganoon lang talaga yung naging problema. Ayan o, may ilaw na yung signal light natin sa harap. Dito lang talaga naging problema sa harness. Eto mga kaboss amo, nilinis ko na yung harness natin. Ayan, nilagyan ko ng electrical tape. Hindi ko na binalik yung goma kasi pumapasok yung tubig doon. Baka maulit lang. Nilagyan ko na lang siya ng electrical tape. Binalutan ko. Kabila, paano nga po? Pasignalay nga po sa kabila. Alright, kaboss amo. So, nagawa na po natin yung motor. So, ayun lang po yung naging problema. Gawa nga po nung pinasok ng tubig yung kanyang harness. So, yung ibang mga wire, mga kaboss amo, nagkaroon ng corrosion. So, yung iba nalagot, naputol. Lalo na yung main wire niya, yun yung nalagot sa loob, yung red wire. Kapag ganun kasing klaseng mga motor, kadalasan dyan ang kanilang main power, red wire, yun yung rekta sa may battery natin. So ayun po yung naputol, kaya apektado po yung mga accessories katulad ng busina, signal light, pati yung minsan yung dashboard nawawala. So yun lang kaboss amo, yun lang mga dapat yung tignan, yung harness, yung mga wire sa loob. So okay na yung motor mga kaboss amo. Yun lang may natin video. Thank you guys. Like and follow.